and I'm sorry boy for saying this, at kailangan malaman ito ng taong bayan, ang pinuro ng sindikato, si Presidente. Please, Pangulong BBM, please po, kahit hindi na mahiya, makonsensya na lang. Heto na nga, no? Pag-usapan natin itong mga maiinit na balita kanina, no? Una nating pag-uusapan ay ito nga, no? Itong si Mary Helen Zafra, one of the complainants against Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo, turns emotional as she questioned the lawmakers' inclusion in the Bicameral Conference Committee for the 2026 National Budget. Ayan, pinag-uusapan na naman dito ang 2026 budget na delikado po na it will turn into a corruption na naman na alam na po natin, di ba? Itong grupo ni na Zafra ay nag-file po ng plunder and graft complaints dito against dito ni kay Momo, okay? Ng DPWH officials for billions of contracts. Imagine that one. Papayag ba tayo na bilyones na naman ang mawawala sa 2026? Oh my God. Okay, pag-usapan natin yan mamaya kasi uminit po, nag-berserk po itong si Mary Helen Zafra. Eto, pangalawa na ating pag-usapan ay itong mga grupo ng mga dilawan ay kinasuhan na itong si Vice President Inday Sara Duterte. Kinasuhan na nila. Nakakatawa nga kasi nauna pang kinasuhan nila si BP Sara kaysa yung mga kawatan dyan sa Kongreso. Mamaya pag-usapan natin yan. At heto, itong si Madriaga, itong self-confessed bagman ni VP Sara, ay nag-claim na classmate raw sila ni VP Sara sa 1991. Mamaya, alamin natin kung itong sinasabi niya ay totoo. Okay? Kasi sablay eh. Mamaya, pag-usapan natin yan. Eto, itong si Jassy Egan. Ito po ay dating nurse aide ni former President Duterte. Meron po siyang revelasyon. Alamin mamaya kung ano pong revelasyon nitong si Jassy Egan. Kilala naman natin si Jassy Egan. Nagka-issue pa nga sila kay Tatay Digong, di ba? Ay hindi ko na pinatulan yun eh. Ay may revelasyon siya patungkol dito ni self-confessed bagman na si Madriaga. Mamaya alamin natin kung ano po ang sinabi ni Jassy Egan dyan, ha? Okay, at last but not the least, pakinggan natin itong interview ni Boy Abunda patungkol po dito kay Mike Defensor. Patungkol po sa mga korupsyon na nangyari sa bansa na ito. At marami po tayong makukuha dito sa mga statements ni Mike Defensor. Okay? Yun po ang ating itatalakay ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto, panoorin po natin itong video, ha? Itong nagagalit na itong si Mary Helen Zafra. Panoorin po natin. Play! For the 2026 budget for the Filipino people. Yun lang. Umiyak ito siya, ha? Si Mary Helen Zafra. Umiyak to. Dapat talaga sa speaker natin kay Speaker Team, please naman po makinig kayo sa taga-probinsya na katulad namin. Ba't niyo po sinalin yan? Ito na po,
Meron kami mga ebidensya. Sana naman po makinig kayo sa amin. Please, Pangulong BBM, please po, kahit hindi na mahiya, magkonsensya na lang. Mamaya na lang po yung iminatang Ayan na. Yan ang umiinit na balita kanina. Bit-bit nila ang sobrang daming ebidensya. At ang panawagan niya, sana naman itong si BBM at itong si Speaker D ay makinig kayo dito. Ito po yung mga nagrereklamo po dyan sa Surigao del Sur 1st District Representatives ni Romeo Momo. Okay? So, meaning to say, itong si Representative Romeo Momo may complainant. Ayaw naman natin maulit ang limpak-limpak na korupsyon. 'Di ba? Kasi nakorrupt na tayo sa 2025 tapos uulitin na naman natin sa 2026 para na tayong tanga bilang Pilipino. So, ito ngayon, sana naman bigyang pansin itong mga constituents na nagrereklamo ngayon. Yan ang ating panawagan, 'di ba? Basta patungkol po sa exercise of freedom of expression at saka etong mga nag-file sila ng kaso, pagtuunan ng pansin dahil hindi man lang sarili ang kanyang iniisip dyan, kundi mga Pilipino, taong bayan, di ba? So itong mga DPWH officials na ito, na meron pong bilyones na mga kontrata, na supposedly na ina-award ito ng mga lawmakers and mga construction firms, ay dapat mag-ingat po, no? At dapat pagtuunan ng pansin ito. Kasi kung hindi, weak talaga ang presidente. Weak talaga ang presidente. Oy, Mr. President, kung hahayaan nyo lang ang korupsyon na naman sa 2026, ewan ko na lang kung saan tayo pupulutin itong bansa na ito. Eto, panoorin natin itong Dilawan Groups, okay? Ito binalita ito kanina. Mag-trending ito kanina eh. Balita ng Bilyonaryo News Channel, just in, civil society groups have filed plunder, bribery, malversation, and graft complaints before the Ombudsman against Vice President Sara Duterte and other OVP and DepEd officials. Grabe, di ba? Tingnan nyo ha, ang taong matino na kagaya ni na VP Sara, kinasuhan nila ng plunder, bribery, malversation, and graft complaints sa Ombudsman. Ang tanong, sino ang nasa Ombudsman? Si Remulla. Talagang tinitake advantage ng mga dilawan. Kasi alam naman natin na si Remulla ay kumakampi yan. Huwag na tayong magbulan. Kahit ano pang sasabihin ni Remulla na siya ay neutral, siya ay hindi bias. The fact that si Bongbong Marcos ang nag-appoint sa inyo na maging ombudsman dyan, ay wala na. Diba? Nakakatawa itong balita na ito kasi itong mga dilawan na ito na tinatawag nilang civil society groups, na hindi nyo nga kinasuhan yung mga kawatan sa Kongreso? Hindi nyo nga kinasuhan si BBM, si Eliza Marcos, si Sandro Marcos, si Martin Romualdez na binanggit na yan ni Zaldico? Hindi nyo kinasuhan, di ba? Kasi kain kayo ng tae sa administrasyon. Yan ang katotohanan. Huwag na tayong magbulahan. Kinain nyo rin ang isinusuka nyo dati. Noong panahon ng kampanya, 2022, kung anong grabe kayo makabatikos ni BBM, grabe kayo makabatikos sa mga Marcos, kayo mga dilawan na ito. Pero ngayon, kasi advantage ninyo ang sitwasyon ngayon, ni isang kaso sa kanila, hindi nyo lang ginawa. Pero nakatuon kayo ng pansin sa mga Duterte, kinasuhan nyo. Ayan yung props nila nasa harapan. Hindi na kami madadala yan, taong bayan. Mauuto kami dyan sa mga props ninyo dyan sa harap na, ito yung kinurap ni Bibi Sara. Hindi kami maniniwala dyan. Okay? Hindi kami maniniwala dyan. Kasi,
galit lang kayo ha. Bigyan ko kayo ng konting konteksto dito ha. Galit kasi sila. Kasi nung panahon po ni former President Duterte, nabuking kasi ang mga galawan ng mga dilawan. Kung gaano po kapalpak ang administrasyong dilawan. Kaya ngayon, galit na galit sila dito sa mga Duterte. Yan ang katotohanan. Okay? At ito siguro ang kanilang paraan para makaganti. Oh, nakakahiya. Nakakahiya kayo. Yan, si Cielo Magno. Pwek! Political analyst na bobo. Yak! Ew! Tapos, sasabihin pa niya, no? Akala niya kung gaano siya kagaling, sasabihin pa niya, kung si Bongbong Marcos, kurap pa yan, dapat sa NEP, doon niya in-insert yung mga insertions niya. Bobo ka ba? Kung idadaan niya yan sa NEP, Cielo Magno, dadaan pa yan ng BICAM. I mean, dadaan pa yan ng yung sa tinatawag nilang mag-hearing pa yan sa Kongreso, mag-hearing pa yan sa Senado. Yung NEP na ini-insert ni BBM, hindi yun makakalusot doon. Doon pa lamang. So, ang ginagawa ni BBM, ayon kay Zaldico di umano, ay doon niya ini-insert sa BICAM. Anong sabi ni Zaldico? Tinawagan siya, ni BBM, kinontak siya, kung anong klaseng contact yan. Ito, i-insert mo ito dyan sa BICAM. At least, hindi na dumaan sa debate. So, Cielo Magno, yung argumento mo, sobrang palpak at sablay at kabubuhan. Tapos ito ngayon, si BP Sara pa ang inuuna ninyo. Halatang halata kayo, ito pati itong katabi niyang pare, halatang halata kayo na pamumulitika at pang sariling interest po ang inyong inaatupag. At you claim na you are for the Filipino people? Pweh! Inanyo. Di ba? So, wag kami kasi ang taong bayan alam na po namin yung karakas ninyo. Complainants include 2025 Ramon Magsaysay awardee Father Flavie Villanueva. Pweh! Nakakahiya ka sa simbahang Katoliko? Sa totoo lang. Kakahiya ka. Punta tayo dyan. Umiinit na yung ulo natin eh. Punta tayo dito kay itong si Madriaga. Ito yung claim. Nakakatawa nga itong si Madriaga eh. Marami pong taong bayan ang natawa. Okay? Maraming taong bayan natawa dito kay Madriaga sa kanyang affidavit. Sabi dito ng Truth Stream ng page ng DDS page. Imagine, pwede na mag-law school ang isang 12 years old na batang 90s na kaka 13 years old lang when this photo was taken. Yan ang picture ni VP Sara. 13 years old pa yan VP Sara in 1991. Yan ang claim ni Madriaga na classmate raw sila ni VP Sara sa law school. So sabi ko sa sarili ko, ang aga-aga pala ni VP Sara nag-law school, 13 years old. Hindi pa nga gumraduate ng high school, hindi pa nga gumraduate ng college. Kasi ganito yan after you will graduate in, kasi yung 13 years old, elementary pa yan, grade 6 pa yan eh. Classmate na raw sila ng law school. So sa grade 6 pa lang, nag-aral na pala ng law school si VP Sara. Ay nako, nakakatawa ka naman Madriaga, no? Kasi ito pa ang argumento. After mag 13 years old, grade 6, papasok ka ngayon sa high school. Dati, sa 90s, ang high school, 4 years yan. First year, second year, third year, fourth year. Another 4 years. Pagkatapos mong graduate ng high school, dadaan ka na ng first year college, second year college, third year, fourth year college. Pagkatapos mo ng fourth year college, saka ka makapag-aral ng law school. Tapos sinabi niya, 1991, classmate sila sa law school.
sabi ko, okay, sige classmate kayo sa law school. So si VP Sara, bata pa nun. Nene pa at naka-hair clip. Naka-hair clip. Kayong pilit dumudurog kay VP Sara at mga Duterte. Bawas-bawasan ang pagiging syunga ninyo. Classmate raw ni Ramel Madriaga si VP Sara sa law school noong 1991. Ayan. Alam nyo, no, kayong mga loyalista, kung gumagawa man lang kayo ng script, yung katotohanan naman, halatang-halata na kayo dito, oh. Gumagawa kayo ng script na yan, ganyan talaga ang mangyayari kapag gagawa ka lang ng script tapos ang ginamit nyo pa preso. Saan ba kami maniniwala? Kay Zaldico o dito kay Madriaga? Eh di syempre, doon kami kay Zaldico kasi dating congressman eh. Ito, hindi pala ex-convict, preso talaga. Di ba? Ito ang nakakatawa. So, dito pa lang wala nang kredibilidad. Kung papansinin ito ni Remulla, Remulla, ang bias mo. Sige, tingnan lang natin. Kasi kung papatulan nyo itong, itong bago nilang pakulo, no? Bagong paninira nila, kung papatulan ito ng administrasyon, wala na talaga. Halatang-halata na desperado na sila. Kasi natakot na sila na maging presidente si VP Sara sa 2028. Yan ang katotohanan. Huwag na tayong magbulahan. Ito. Aside from that, no? Doon, nasira na ang credibility ni Madriaga, ang the self-proclaimed bagman. Ito naman, si Jassy Igan. Isa ito sa mga masasabi nating meron pong karapatan magsalita dahil saksi po araw-araw itong si Jassy Igan bilang nurse aide ni former President Duterte. Because itong si Madriaga na self-confessed bagman ay pre-claim niya ang kanyang sarili na isa raw siya sa mga PSG ni former President Duterte. Okay, so ito ngayon ang statement ni Jassy Igan kasi po bilang nurse aide makikilala mo kasi bilang araw-araw na take care ka ni former President Duterte, araw-araw mong tawag doon? Araw-araw mong sinisilbihan si Tatay Digong, makikilala mo talaga yung mga taong nakapalibot kay Tatay Digong, di ba? So ngayon, ito ngayon ang revelasyon ni Jassy Igan noong narinig niya ang pangalan ni self-confessed bagman Madriaga. Ito Maraming nagtatanong kung kilala ko si Ramil na di umano ay dating PSG ni PRRD. Tinanong siya, no? Jassy Igan, ano ba itong pumutok na balita na si Ramil Madriaga na self-confessed bagman raw to ni VP Sara at dating PSG ni Tatay Digong? Kilala mo ba ito? Kasi syempre, tatanungin siya. Ang sagot ay hindi. Hindi niya kilala. Alam nga naman, itong si Jassy Igan ay magsisinungaling ito. Di ba? Hindi niya kilala. Never ko nga yan nakita or nakasama. Pangalawa, when PRRD won in 2016, yung senior security ni PRRD, medyo yung mga matagal na security ni Tatay Digong, na mga police, ay binigyan na lang ng ibang assignment with the first family. Okay? Kasi dati, nung mayor pa si Tatay Digong, ay meron na yung mga police na nakapalibot kay Tatay Digong kung saan siya pumupunta. Kasi natural lang yan eh. At binabayaran niya ni Tatay Digong for security, di ba? Kasi yung panahon na yun na mayor pa si Tatay Digong, delikado na yung buhay niya kasi
alam nyo naman na si Tatay Digong, kinalaban na niya yung mga malalaking drug lords at that time. So, kailangan niya na ng pulis. Yung mga senior police na nakasanayan na ni Tatay Digong, inassign pa nga niya sa kanyang kasi nung na-presidente siya, hindi na pwede siguro na yun pa rin yung nakabantay sa kanya kasi meron talagang mga PSG na well-trained for this position. Okay? Na yung mga police na yun, pang mayor yun ng kanilang ang kanilang mga protocol, yung kanilang mga nakasanayang training. Pero ang PSG kasi, ang training nila is for president. So, syempre, yung mga senior na, ayaw naman ni Tatay Digong na masayang yung mga pulis niya na magaling rin, inassign na niya sa kanyang mga pamilya, no? So, why? Bakit ganito po ang nangyari? Dahil ang qualified lamang na maging PSG ng Pangulo ay need makapagtapos ng VIP protection course. Yung VIP protection course, hindi yan basta-basta. Kung itong si Madriaga, kung nag-claim siya na isa siya na PSG ni Tatay Digong, ang tanong dyan, nakatapos ka ba ng VIP protection course? Di ba? Kasi, malalagay doon. Kung may record ka dito sa VIP protection course, pasok ka sa sinabi mo. Di ba? Kahit matagal ka na bilang security aide, hindi ka pwedeng mag-duty unless mag-schooling ka muna ng 3 months in order to become a PSG. Imagine that one. Okay? So, hindi basta-basta ang makapasok ng isang PSG. Yan ang ibig sabihin dito sa sinabi ni Igan. Tapos, madali mo lang sabihin na, ako ay isang PSG dati ni Tatay. Otot mo. Ayan yung mukha niya. Nakulong ka na nga dyan. Ay, naku. Magkano bayad, sir? Magkano bayad? Nagtatanong lang kami, ha? Si Ramel, hindi nga officer. Hindi PMA-er. Hindi siya officer, ha? Hindi PMA-er. Kaya't sobrang labo ng kwento niya dahil alam ng lahat na sobrang strict ng PSG pagdating sa seniority at qualifications. Doon pa lamang, kung hindi ka PMA-er, wala na. Isa kang preso Paano mo maging PSG? Di ba? So, sablay talaga ito. I hope hindi ito papatulan ng administrasyon talaga. Bilang isang civilian employee na ibig sabihin na si Jassy Igan, bilang isang civilian employee na madalas makahalubilo ang uniformed personnel from time to time, wala po kaming knowledge o ideya kung sino si Ramil o kung ano siya at salungat po ito sa sinabi niya sa sworn statement niya. Tingnan nyo. Wala. Wala pong makapagsabi sa mga tauhan ni Tatay Digong na nag-exist itong taong to. Ang makapagsabi niyan ay yung mga kasamahan mong preso. Sobrang sablay. So, this only shows na si Jassy Igan ay pati siya nahalata niya na this is a scripted bagman. Okay? Scripted bagman. Ngayon naman, ay panoorin po natin itong interview ni Boy Abunda kay Mike Defensor patungkol po dito sa walang katapusang korupsyon dito sa bansang Pilipinas. So, eto, panoorin natin. Parang kung ano yung direksyon ng ating bansa. And, if a government will have ingay ng itong mga rallies, itong mga investigations, where is this going? What is happening sa iyong pananaw? Our country now is suffering from this economically. We have yung confidence problem from investors, not only from foreign investors, but even local investors. Ang tao galit. Ang tao galit. And, if a government would have to deal with this kind of situation,
that there's lack of confidence, maraming uncertainties. Talagang masama para sa bansa. Saan tayo pupunta dito? Well, hindi naman natin masabi, no? Parang kung ano yung direksyon ng ating bansa, kung saan siya mapupunta. But definitely, we have to correct what's happening. Definitely, we have to address the political corruption that we are seeing now, the moral degradation in the institutions, in the persons involved in the institutions, not only sa executive, but we see it now in Congress, both in Congress and in the House of Representatives and the Senate. And parang palala ng palala. And I'm afraid for our country. I have the trust. I have this faith in our people, but we have to act. We cannot just stand idly and just watch. We really have to act on all these things and address the problem of our country. Ito ba ang pinakamalala? Ito ang pinakamalala, boy, kasi yung nakita natin ngayon, yun na yung budget process. Now we have 6 trillion in budget, di ba? Tapos, of course, inuutang natin dyan almost 2 trillion a year just to cover up the budget. Imagine na, sabi niya, ito yung pinakamalala. What do Mike Defensor mean? Meron mang korupsyon nangyari sa panahon ni Erap, meron mang korupsyon na nangyari sa panahon ni Arroyo, meron mang korupsyon sa nangyari sa panahon ni Pinoy, pero heto yung pinakakurap na administrasyon, Marcos Jr. Kahit nga, mas kurap pa ito sa panahon ng tatay niya. Imagine that one. Yung paggawa pa lang ng budget, inaayos na nila, meron na silang hatian, at nagkakaprograma sila sa insertions, as we have heard. Kasi di ba, pagka nag-present ang Pangulo ng budget, ipipresenta niya yan sa Kongreso, i-review yan ang lahat. Makikita mo na. Like when I was a congressman in the 3rd district, alam ko na yung pupuntang budget sa distrito ko. Correct. And then outside of that, people lobby for more budgets in their district, kung ano kailangan nila. Kailan nangyayari yung lobbying ngayon, Mike? That's even before the BICAM? Or is it during the BICAM? It's even before the BICAM. Before the And it BICAM. especially happens during BICAM. Kasi parang sa BICAM, malit na grupo na lang eh. Na Committee on Appropriations, which is Correct. Saldico. And at that time, it was Senator Grace Poy na Committee of Finance sa Senado. Dapat pinasap na lahat ng budget dun. Inaayos nila yun, kung ano yung mga kailangan nilang gusto nilang ilagay na flood control projects, ilalagay nila doon. And then, upon release, may mga kausap na rin sila in the districts. And I'm sorry boy for saying this, at kailangan malaman ito ng taong bayan, ang pinuro ng sindikato, si Presidente. Committee on Appropriations, Saldico, fixes all the budget, ayusin natin ng kontrata, Grabe. Speaker of the House, Binuking nito binuking nandito ni Mike Defensor. Ang presidente po ang pinakaunang mananagot. Siya po. Kaya nga sabi ko, totoo talaga yung sinabi ni Zaldico eh. Martin Romualdez, aprobahan nila yon. Pagkatapos pipirma ng Pangulo ang releases ng mga pondong to. Kaya sinabi ko na nga, nung nakita ko na at sinabi ni Saldico na di-deliver siya ng pera kay Presidente, organisado to. Grabe. Sabi nung unang video ni Zaldico, siya nautusan ng presidente na 100 billion insertion. Siya ang nagsabi na hindi pwede, ang 50 billion, ganito, in excess. We all saw that thing. Yes, Diba? yes. Explain to us more kung ano ang nangyari doon. Okay, initially kasi, when Gutesa came out, in fact boy, ang panawagan ko was, you have to present Martin Romualdez. Kasi ang sabi ni Gutesa, nagdi-deliver kami ng pera kay Martin Romualdez. That's it. In fact, to be fair to the president at the time, tinanong ko po si Gutesa, nagdi-deliver ba kayo kay Presidente? Sabi niya, sir, hindi ko alam. Never ako nakasama. Kay Speaker Martin lang po. Ngayon, nagulat ako, lumabas si Saldico and he was already saying na hindi, nag-deliver ako kay Presidente. Yan na sa akin nagulat ako na sinasabi ko na ito pala from day one na may sinasabi ka na may 100 billion, may 25 billion. Ano naging reaksyon? Hindi lang dininay eh. Ang sinabi ni Senator Ting, totoo yan, pero hindi ka nag-deliver kay Presidente. Nag-deliver ka kay Trigive Olaybar, USEC, and then USEC Education. Education and USEC Adrian Bersamin. Sabi ni Saldi, hindi, ibang pondo yan. At saka hindi 26 billion, 52 billion yan. Grabe. So can you imagine, nagkakagulo sila sa kwento that already you're looking at 25 billion plus 52 billion pesos. 77 billion. Isisingit ko lamang ito
because I heard an interview of Congressman Toby Chanco Yes. na ayon sa kanya ay ang naratiba ay may nagdi-deliver ng pera sa presidente doon sa Malacanang. Particularly a certain house in front of the Malacanang. Aguado. Na ayon sa kanya ay walang kinalaman ng presidente dahil ito ay bahay Pasensya ka na guys ako na blur natin ha kasi ayaw nating makopyright eh. ni former Speaker Martin Romualdez. That's correct. How does it play into your now? Okay. Si Congressman Toby Tiangco, yung kanyang kinikwento lahat, no? On the insertions, what happened. Tama yun eh. I think ang difference lang namin is, where does it stop? Kay Congressman Toby Tiangco, ang pinapoint out niya, hindi umabot kay Presidente yan. Walang alam si Presidente dyan. Ako, ang pinapoint out ko, okay, etong mga kasama niya, yung kanyang henchman, Committee on Appropriations sinasabi, tumanggap siya. Number 1. Number 2, siya nag-approve ng budget. Number 3, and most importantly, siya nagre-release ng budget. So on all counts, merong responsibilidad ang presidente para sa akin. Allegation lang naman ito. Ano? Okay, pwede bang halimbawa, let's take out the names. Okay, let's take out the names. We have a Speaker of the House who's corrupt. Okay, ito'y gumagalaw, ito'y nagnanakaw sa pera ng bayan. Okay. Kaya ba ng Speaker gumalaw na hindi alam ng Presidente? I'll tell you this. Pag tinignan mo yung flood control programs, there is a program under NEDA. National yung Development Authority. National Economic Development Authority. NEDA. Merong programa ang DPWA. So nakikita nila talaga yung requirements ng flood control based on the development of our country. So sinasubmit nila yung budget based on the NEDA flood control budget. So alam po kaagad, pag submit po pa lang, ito yung mga programang gusto mo. Pag na lumabas na to, at kung saan-saan na lumabas yung mga flood control na hindi naman kailangan, not required, not part of the program, you know that there's already a problem. Now, in the release of those projects, again, dadaan na naman sa iya. The approval is with you, and then the release are with you. Pag nakita mo yung program gumagalaw, even before the program budget is moving, then you know that there's a problem. Magtataka ka. And ang nangyari dito, boy, kasi, kaya naman naging malakihan tong usapan na to, you're talking of 300 congressmen. Lahat sila required sa 25%. Lahat sila. So, alam nila lahat at nagugulat sila, ang laki naman. Bakit naman ganon? So, what I'm pointing out, boy, is, again, without personalities, naging systemic and organized. What's happening? Dati, presidente ka, may mga departments, merong gumalaw dito sa, let's say, DSWD. Merong gumalaw ng kung ano mang mga, whatever bidding that they have there. Let's say, rice. For Baguio. Hindi mo na makikita yon as president. Diba? Wala ka nang alam doon. Pero if you're talking of billions of pesos, iba yun. Iba yun. Between the Speaker of the House at an APRO, kaya ba gumalaw ng APRO Oh no. na hindi alam ng Speaker? Never. Cannot, never. Kung puntahan natin ang kwento ni Zaldico, bakit, Mike, sinasabi ni Zaldi na hindi ako kumita ng isang kusing dito sa perang pinag-uusapan? Tinanong din sa akin yan. And in fact, ako sasabihin ko agad dito sa iyo, boy, hindi ako naniniwala. Kasama ka dyan, involved ka dyan, kumita ka dyan. Pero alam ko rin na buwaporma sila from a legal point of view. Okay. That at a certain point, they would have to defend themselves. No? Kaya sinasabi niya na ganito. Pero, as to the paper trail, as to the ledger, alam mo si Saldi, may libro eh. Hindi ko ito, kakwento ko, boy, hindi ko maintindihan to eh. Sabi ni Sergeant Gotesa, inakyat po namin, sir, yung 45 na mga, 46 ng mga maleta. Inakyat niya, iniwan niya yung 15 sa kanya. Bumaba yung 31. Sabi ko, parang illogical, ang bigat eh. Sabi ko, bakit yung ginagawa yun, Sag? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Tapos naisip ko ngayon that is coming out, pinipicturan niya. Pinipicturan niya lahat ng maleta, pagkatapos ng deliver na. Kasi boy, dito hindi na bilangan ng pera. Biluhan na. Kino. Sabi ko, paano pagbilang ng pera? Ang dami nun. Sir, may kilo ho. Sabi niya, alam niyo ba, sir, na ang 1 kilo, nung ko lang din nalaman, ang 1 milyon is 1 kilo. And sabi niya, ang isang bag na gano'n, naglalaman po ng 48 million.
Okay. So sabi ko, paano mo nalaman 48 million? Kasi po may post-it. So, pinipicturean pala niya, nire-ledger niya, lahat document niya. So lahat ng to, documented niya. So the question is, bakit siya iba yung sinasabi niya, hindi siya kumita? I would think advised by the lawyer. Huwag mo na sabihin to, huwag mo na sabihin, si Saldi, sinasabihan siya ng ganon. Pero as to the truth and veracity of what he was talking about, totoo yun. Bakit niya ginagawa yun? Para sasabihin niya, ito 30 maleta diniliver ko sa'yo. 40 maleta diniliver ko sa'yo. Now, I'm putting it together na, ay, huwag kala yun. Pero hindi niya sasabihin na 15 lang ang akin ha, yung 31 napunta sa'yo. Ay, happy ano nang ginagawa. Ito pa, sabi sa akin ni Sergeant Gotesa, every day may nagdi-deliver ng pera. Sa Ladybug, sa Valle Verde. Sabi ko, saan galing ang pera? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Hindi ko Grabe. nakikita. Basta si Mark Texay, itong dalawang to, hindi pa to pinapatawan, and si Paul Estrada po, ang tumatanggap. Iniipon sila sa staff ni Saldico. Okay. Kinukuha nila yung pera, iniipon po nila, pagkatapos po nun, i-deliver na namin. So, ang deliver nila is 3 times a week. On average, boy, I think, hindi pa baba ng 1 billion ang delivery every 3 days. Can you imagine, ito yung klase ng gobyerno na nakikita natin. Balikan ko lang yung corruption, Mike. Kasi you have the political actors dito sa isang banda. Tapos meron kang sistema. Paano pa ang nangyayari? Halimbawa, let's talk about DPWH. Ang nagre-release ng pera, halimbawa, napunta ay 3 billion sa isang kongresista. Yes. Saan ang gagaling ang pagbabawas? I'm not talking anymore about the 100 billion in Serio, etc. Yung doon na sa, paano ba kumikita? Paano ba ang corruption nagaganap? Pag pumasok sa isang district, ang mga contractors, usually may kaibigan na sila dyan, may kasama na sila dyan. So when they make a bid, okay, mananalo yung kaibigan, and then may arrangement siya sa congressman, kung sino man yung nakopo. And it's been happening. It's an open secret in Congress, open secret in DPWH. I'm not going to dignify Zaldico's statement. Yun ang sinabi ng presidente ng Pilipinas. Ang sinasabi nila ay, hindi naman sworn statement ang sinasabi ni Zaldico. Wala namang ebidensya. I mean, these are all his statements. Ba't kami maniniwala? Unang-una, si Saldico, dati pa lang sinasabing may kinalaman. Okay, for 4 months, hindi nila kinusuan si Saldico. Ang sinasabi nila, si Saldico may problema. Si Saldico ang mastermind. Si Saldico ang magnanakaw. Siya ang gumawa ng lahat ng to. Ngayon, nagsalita yung magnanakaw. That has probative value. And I'd like to borrow hindi ko to idea, sabi ni Atty. Respicio, sabi ni Harold, sabi niya may gunman na Marel pumatay. Nung nahuling gunman, sabi niya, ito yung mastermind. Parating binibigyan ng value yun. Now, in the case of Saldico, sabi niya, umuwi ka rito para anuhan mo. You take an oath and you Face the music. face the music. Ako hindi. He can do it even from abroad. He can do it na pwede siyang pumunta sa consulate or sa embassy, ipa-notarize niya doon sa embahada natin. Pangalawa, yung Senado o yung ICI, anyway, yung ICI naman, wala namang rules. But yung Senate, may rules yan. They can always suspend the rules and accept a Zoom confession under oath ni Saldico. It can be done. Pero magugulat ka, 4 na buwan tahimik sila. Nung nagsalita na siya ng Bongbong Marcos, I think in 7 days, napailan siya ng kaso. In 7 days, makakancel ang passport niya. May 2 pang tao, Mark Texay and Paul Estrada. Hanggang ngayon, hindi ko pa May pulled to any investigation. never been, walang case 5, sinabi ni Alcantara pangalan, sinabi ni Saldico pangalan, sinabi ni Bernardo pangalan. Pero hindi sila nagtatago. They can be found. They're just waiting to be invited. In the same way that they're looking after, they're chasing Saldico, they can do that to Mark Texay and to Paul Estrada. Etong dalawang to, assistant lang to ni Saldico. Si Saldico may pera yan, he can hide, he can go anywhere, may mga aeroplano siya. Etong dalawang to, in 3 days, kaya nila mapauwi ito. At nagtatanong ka at itinanong mo na ito ng ilang beses kung bakit hindi pa sila ipinapatawag. That's correct. Ng either ICI or ng Senado. Pag itong dalawa nagsalita, hindi ko alam, sigurado ko kay Martin Romualdez. Hindi ko alam kung si Presidente alam din nila because ito ang dalawang assistants ni Saldi na nagdi-deliver ng pera. Anong Grabe. ibig sabihin ng hindi ka sigurado kay Martin Romualdez? Sigurado ako na nagdi-deliver to kay Martin Romualdez because Gutesa also already mentioned it. Pero ang sabi nga nila, may delivery kay Pangulong Marcos. So Mark Texay and Paul Estrada would know. Ito ang
magko-corroborate sa sinasabi ni Saldico. In your estimation, Mike, makukuha ang dalawang ito? Ipapatawag ang dalawang ito? Kung gusto talaga nila. Kung ang script kasi nila, boy, is, ang script nila final. Saldico ang mastermind. Kasama yung DPWH officials. Kasama yung mga congressmen. May sinabi sila E.S. Bersamin at saka Pangandaman na wala na, kumimik na. Di natin alam nangyari. May mga dinamay silang senador at saka mga congressmen. Si Martin Romualdez hanggang ngayon wala pang kaso. So ano ang aking pananaw? Binabalansin nila, tinitingnan nila. Kung tanggap na ng tao, tatahimik na. But as long as the people will continue to protest, the people will continue to reject the script that they're proposing, the script will come out. What happened between Zaldi and Martin Romualdez? From what I understand, and this is coming from talks from friends of Saldi, na nung una, protect all. No case, no worry, stay away, get out of the country. Then eventually nagka-problema. And then they're seeing the cases coming out, may tinayal na sa kanya, lumalabas na, parang, uy, ako lang maiipit dito. Correct. And then eventually, I would think na si Saldi said, okay na to. Kasi if you're looking at from Saldi's perspective, tauhan nyo lang ako eh. Diba? Third in hierarchy ako o fourth in hierarchy ako. Ang malaking bulto ng pera, dinideliver ko sa inyo. And after 2 years, even if they survive what is happening, si Saldi will always be in jail. Diba? Pero, pag nagsalita na siya ngayon at sinabi niya talaga na hindi siya at merong ibang mastermind, then it could be a different situation for him in the future. Pero your advice to Zaldico, if you were asked, is for him not come home. As of now, hindi. Kasi, delikado eh. You know, Gutesa, what happened to him? What happened to him? Okay. Let's go to Gutesa. Okay, he went to the Senate. Tapos, Pero bago Senado, Mike, paano mo natagpuan si Sergeant Gutesa? Okay, so yun lang ang pinaka-importante na marinig natin. Na, grabe, no? Yun po ang analysis po ni Mike Defensor na kasabwa talaga ang presidente. Whether ang script nila ay patungo dito sa mga senador, 'di ba? Pati nga si Ramon Revilla na nadamay. Chis Escudero, sino pa yung dinamay nila? Diyan ka magtataka. Mga congressman wala, 'di ba? Pati nga si House Speaker Martin Romualdez wala. Ang pino-point out lang nila na mastermind si Zaldico. 'Di ba? Hugas kamay si Martin. Hugas kamay si Bangag. Hugas kamay si Charis. Hugas kamay rin dito si Satanas. Silang apat. Tapos ang Pilipino pinagloloko ninyo? Tapos itong mga dilawan at mga loyalista na ito, kumain sa tae ng bangag. It's a disgrace sa ating bansa. So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, kayo na po ang humusga. Ano sa tingin ninyo? Ano sa palagay ninyo? Itong mga sinasabi po ni Zaldico at itong mga analysis ni Mike Defensor. Mag-comment, mag-react, ilatag ninyo ang inyong opinion at babasahin natin yan, ang inyong mga ideas. Okay? Paki-like at saka paki-share sa mga nanonood para guys, kakalat itong balita na ito sa maraming tao. Okay? At sa mga first time dito nanonood sa aking channel, subscribe na po kayo sa Donmar TV. Libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay? Pindutin nyo lang yung subscribe button. So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.